Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Well Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. It's Tuesday morning here in Winnipeg. Magandang gabi po sa mga nasa Pilipinas. Ang pagpapala ng Diyos ang sumainyo. Good morning Kumaring Ami Santos, Kuya Cesar Sanchez, Ate Ading Hinido, Ate Heidi Mejia, Ate Vanji Magnaye, kapatid na Shirley Kawili, Ate Mirna Sinfuente, Kuya Rodante Kirubin, at sa inyo pong lahat na nanonood ngayon. Ang pagpapala ng Diyos ang sumainyo pong lahat. Samahan po ninyo ako sa talatang ating pagbubulayan. Matatagpuan po ito in the book of Psalms, chapter 73, verse 26. Ganito po ang sinasabi. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Ulitin ko po. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Isa pa hong talata sa Proverbs 24 verse 16. Ganito po ang sinasabi. Proverbs 24 verse 16. For the righteous falls 7 times and rises again, but the wicked stumble in times of calamity. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Sa dalawang talatang ito, ipinakikita po ang katotohanan na ang bawat isa ay pwedeng magkamali. Ang bawat isa ay pwedeng mag-fail. Ang bawat isa ay pwedeng bumagsak. Ang sabi po ng Proverbs, for the righteous falls 7 times. Yung pong number 7 sa Bible, hindi po nangangahulugang 7, 7. Ito po, ibig po sabihin nun ay paulit-ulit. Pwedeng infinite number po yan. Yan po yung numero ng Diyos. Ano po? Kaya po, pag sinabing magpapatawad ka ng 7 times 7, ibig sabihin po nun, walang tigil na pagpapatawad. At ang sabi po rito, the righteous may fall 7 times. Ibig po sabihin nun, paulit-ulit. Ang isang matuwid, kahit po siya ay matuwid na, pinatawad na, nilinis na ng dugo ni Kristo, ay pwede pa rin magkamali. Sabi po ng aklat ng mga awit, my flesh and my heart may fail. Ano pong ibig sabihin nun? Talagang no one is perfect. Nobody's perfect. At alam po natin ang katotohanan ito. Ikaw na nanonood sa akin ngayon, maaaring kahapon lang o kanina lang, meron kang isang bagay na nagawa na alam mong hindi matuwid. Mga kapatid, ang pagkagawa ng hindi tama at hindi matuwid, minsan hindi naman natin sinasadya. Minsan po ay nagkakamali tayo o minsan intentional na ginagawa natin. Pero alam niyo po mga kapatid, hindi po passes ito. Pero ito ang katotohanan. Ang sabi po ng Bible, the strength, God is our strength and He is our portion forever. Sa kabila ng failure, sa kabila ng kamalian, nandun lagi ang pagpapatawad ng Diyos. Alam niyo po, may isang kwento tungkol sa isang lalaking ang pangalan niya John. At itong si John, habang nagdadrive pa uwi, ay nakasalubong siya ng isang hitchhiker. No? Pinara po siya at makikisakay. No po, alam niyo naman yung hitchhiker, di po ba? So, pinasakay niya po itong lalaking ito at habang sila'y nagbibiyahe, nasa harapan niya po yung hitchhiker, sa harapan ng kanyang kotse, parang bigla siyang nagduda sa lalaking ito. At sa kanyang pagdududa, kinapa niya ang kanyang wallet sa kanyang jacket na suot. At nung kinapa niya, hindi niya nakapa ang kanyang wallet. Kaya bigla niya niyapakan ng preno at sinabi niya doon sa kanyang lalaki, bumaba ka at akin na yung wallet. No? So yung lalaki po, dali-dali, inabot yung wallet at bumaba na po sa kanyang kotse. Pagdating niya ng bahay, sinalubong siya ng kanyang asawa at ang unang salubong sa kanya ng asawa, sweetheart, ikaw lumalayas ka ng bahay, alis ka ng alis, hindi mo ba nalalaman na ang wallet mo kaninang umagay na iwanan mo dito sa bahay? So, nakuha niyo po yung kwento? Hindi po ako magaling magkwento talaga. So, ang akala po ni John, yung wallet niya po, yung nawala yung wallet niya at yung inabot ng hitchhiker ay yung kanyang wallet. Now, ito po yung katotohanan mga kapatid. Marami po tayong mga failure sa buhay. May mga bagay na inaakala tayong iyon, pero hindi naman pala iyon. May mga bagay na inaakala tayong tama, pero most of the time, hindi naman tama. So, ngayon pong umaga, ito po yung ating pipiliting pag-aralan. How to deal with failure and pick yourself back up. Ang pagkakamali
ay magiging devastating kung sa pamamagitan nito ay malulugmok ka at hindi ka na makakabangon. Ganito po maraming tao sa failure nila, dahil sa kanilang failure, tinanggap nila ang failure na masyadong mabigat to the point na hindi na sila nakarecover dito. Pero kung yung failure ay pipilitin nating instrumento para makarecover at makabangon, tandaan po natin, even yung failure may mapapakinabangan. So ano pong dapat gawin? How to deal with failure and continue moving forwards the success that is right in front of you. The first thing you need to do, number 1, acknowledge the failure. Aminin ang pagkakamali and don't dwell on it. Don't take it personally. Tandaan po ninyo, it is important to acknowledge failure in your life when it happens. Ang pag-amin na ikaw ay may sakit ang unang hakbang sa paggaling. This will help you to identify what is you need to focus on so that you can approach the situation in a new way to success and a new way for success in the future. Di po ba pag nagkakamali, kahit anong ginagawa po natin, ako po ay marami nang nailuto na sa unang pagsubok ay hindi ko rin nagustuhan. Ako na mismo nagluto, hindi ko pa gusto eh. Pero sa unang pagkakamali mo, kung ano man ang ginagawa mo, ay malaki ang tsansa na makarecover ka at ma-perfect mo ang bagay na ito sa pagsubok uli nito. Nagawa po ako ng adobong mani. Alam niyo po mga kapatid, hindi ko po alam na yung palang adobong mani, kahit wala na sa apoy, kapag hinango mo, yung init ng mani, nagluluto pa. Alam niyo po mga kapatid, nung nasa kawali pa, nung kinain ko, malutong-lutong naman malutong. Pero nung nahango ko na, alam niyo po, dapat pala yun, immediately ilalagay niyo po sa tapat ng electric fan o ano para mawala yung init niya tapos continuous mo hahaluin. Pero pinabayaan ko lang pong ganon. Alam niyo po nangyari? Nasunog. Pero wala na siya sa apoy. Nagre-retain po pala ng heat yung oil at yung mani at dahil yung oil ay nasa loob ng mani, may tendency pa siya masunog. Hindi ko po alam yun nung una. Kaya yung unang nagawa po ako ng adobong mani, mapait. No po? Pero nung ikalawa, alam ko na ganun yung mani. Ganun pala yung technique doon. Pero kailangan mo umamin. Kailangan mo i-acknowledge yung failure kasi kung hindi mo i-acknowledge na failure yon, ipagpipilitan mo pa rin na hindi ka mali at tama ka, ganun at ganun ang gagawin mo. At ganito po ang maraming klase ng tao sa mundo. Marami pong tao pinipilit na mamuhay doon sa hindi maayos na pamumuhay dahil hindi niya pinaniniwalaan na ang kanyang ginagawa ay isang pagkakamali. And that being said, it is important to acknowledge the failure but not to dwell on the failure or to take it personally. When all you think about is the failure or you begin to associate yourself as a failure because you failed to do something correctly, it brings down your mood and your mindset for success. Tandaan po ninyo. Kaya yung iba, ayaw na mag-apply ng trabaho kasi hindi naman natanggap. Yung iba ayaw na manligaw kasi na-busted. Yung iba ayaw na sumubok ng negosyo kasi nalugi. So mga kapatid, hindi po palibasa nag-fail ka minsan, lagi ka ng failure. May mga pagkakataon na maaaring tinuturuan ka lang doon sa failure para sa susunod iwasan mo ng pagdaanan ito. So ang una lang hakbang para sa pagtatagumpay sa failure, acknowledge it. Number 2, view failure as a learning opportunity and take notes. Alam niyo po sa buhay, napakahalagang lagi ka raw may dalang papel at saka ballpen or lapis. Hindi man literal, kung hindi isang paraan ito para makapag-jot down ka ng mga bagay na nangyayari. Alam niyo po, kung bata-bata pa tayo, okay yun Yung mga may telescopic memory na tinatawag na lahat ng atin pong nakikita, natatandaan natin. Malaki ang tendency hindi tayo magkamali. Pero kung kagaya ko na po kayo na marami na pong nalilimutan, mahalagang nagja-jot down tayo, nagte-take note tayo ng mga bagay na nakikita natin sa mundo para maiwasan na natin. Yung failure ng iba, alam niyo po ba mga kapatid, yung failure ng iba ay isang indication na ipinakita sa iyo para wag mo nang gayahin. Pero ang nakakalungkot, nagkamali na nga yung iba, ganun pa rin ginagawa natin. Failure is such a debilitating feeling because we associate it with losing and with finishing.
Failing does not mean that you have lost. Take note, failing does not mean that you have lost. It also doesn't mean that you need to be prevented from moving forward because of the failure. You just need to shift your perspective and view failure as an opportunity to grow and learn. Ang mahirap po nito, paulit-ulit kang nagkakamali sa isang bagay. And once you see failure in this light, na in a good perspective, you can begin to approach it with a different mindset. A mindset that will help you to quickly transform your action into ones that leads to success. Kaya, view failure as a learning opportunity. Walang bagay na mangyayari na wala kang matututunan, even on the failure. Gaya nung binanggit ko, no? Ngayon po, panoorin niyo yung video ko, Tocino. Gumawa po ako ng Tocino. Pinatikim ko po sa misis ko, sabi ng misis ko, masarap. Pinatikim ko sa mga anak ko, sabi ng mga anak ko, ayos, perfect na, para ng pambentang Tocino. At ako po mismo, nasiyahan ako. Nasarapan po ako doon sa Tocino na ginawa ko. Pero, alam niyo po ba, bunga ito ng failure of the past. Dati po nakagawa na ako ng Tocino, pero failed. No? May mga nagawa na po ako before, failed. Pero ngayon, masarap na po akong gumawa ng longganisa. And that is resulted from many trials, many testings. At ngayon po, okay na. Hindi po ba? Fishball, nakakagawa na po ako ng fishball ngayon. Nape-perfect ko na po yung bola-bola. Dati po, nalulusaw. So, sa patuloy na pagkakamali at paulit-ulit na paggawa nito, namamaster mo na po ito. So, kaya kung nag-fail ka minsan, no, don't take failure seriously. Failure is a learning opportunity. And always take notes kung saan ka nagkamali at baguhin mo na yon sa susunod na pagkakataon. Kaya kung nag-fail ka sa pag-a-apply, try again. Ngayon, kung nag-fail ka dahil sa interview, baguhin mo na approach mo sa susunod na interview. Kung nag-fail ka sa application, baguhin mo ng konti yung application mo. So, huwag kang mag-stick doon sa bagay na lagi ng failure. Failure na nga failure doon. Try mo naman ng iba. Kasi maaaring tinuturuan ka ng Diyos sa bagay na ito para sa iyong pag-unlad. Hindi po ba? So, pangatlo, create a map that will help translate failure into success. Tandaan po ninyo mga kapatid, yan daw pong buhay ay laging merong destination. At yung mga mabilis nakakarating sa destination, kung hindi may Google Map, ay may Waze. Nakuha niyo ba? May mga tao na merong gustong puntahan, pero hindi alam paano pagpunta ron. So, importante po mga kapatid, para maiwasan ang failure sa buhay, gumawa ka ng mapa na kung saan magbibigay ng tulong sa iyo para madali mong mapupuntahan ang iyong destination. It will avoid failure. No, when faced with a failure, it can be difficult to convince ourselves to move forward. Tama po ba? This is specifically or especially true if the failure that you were faced with was large and required a ton of work to go from point A to point B. Diba? Yung mula sa direksyon na to, patungo sa direksyon ng pagtatagumpay. Hindi po madali yun eh. Pero no matter what the size of the failure, gaano man to kalaki, huwag kang matakot na bumalik uli at magsimula uli na i-chart mo uli yung mapa sa direksyon ng pagtatagumpay. Ano ba yung uubra? Ano ba yung sa tingin mo yung nagkamali ka? Saan ba ako lumiko na hindi tama? Saan ba ako nagdesisyon ng hindi tama? So, imapa mo. Create a map. No po? That will help translate the failure into success. Ang tawag po ng iba rito, evaluation. Po? Subukan nyo mag-evaluate. Saan ba ako? Di ba? May kanta nga eh. Saan ako nagkamali? Di ba? Evaluation. Kung ano man po naging pagkakamali, ang importante, mag-evaluate ka. At alam niyo po ba, nasubukan niyo gumawa ng puzzle, yung puzzle, po,
Yung magbubuo ka ng puzzle. Wala naman pong magaling na tao na antimano, alam na niya kung anong kanyang dadamputin at alam na niya kung saan niya isasaksak ito. It takes a while. And sometimes, ang buhay natin ay parang puzzle. It takes a long time bago natin ma-figure out kung saang parte ng piece ang puzzle na yun suswak. Kaya may mga pagkakamali. Amen? Si Pastor Ruel, ang aking po sambahayan, ang aming pong buhay, bago po magswak yung mga bagay na kinalalagyan namin ngayon, mahabang proseso, maraming pagdurusa, maraming problema. Alam niyo po yung simbahan, yung Winnipeg Unida, ilang beses po kaming sumubok na bumili ng church building, or rather, humanap ng church building. Ilan na po yung sinubukan namin. Nakakita po kami ng warehouse, i-convert namin para sa sanctuary, para sa sambahan. Hindi po pala ganun kadali na i-convert yung warehouse into a place of worship. Meron po kami nakita na church building, papatulan na po namin sana, o nag-offer na kami, natalo ho kami sa bidding. Pero alam nyo, nagpapasalamat kami sa Diyos dahil natalo kami sa bidding. Kasi po, kung kami ang nanalo, ang liit-liit ng building, tapos bulok na po ngayon yung simbahan. No, nakikita pa ho namin yung building na supposedly ay amin pong bibilihin. Pero ngayon po, wasak na ang bubong. Marami pong pagkakataon na yung failure ay pag-iwas ng Diyos sa lalong malaking kapahamakan. Nakuha niyo po. No? Alam niyo po mga kapatid, alam naman to ng misis ko, marami po akong mga naging niligawan nung araw. Pero buti na lang failure lahat yon. No? Dahil pala dadalhin ako ng Diyos sa isang perfect na relasyon. O wala namang perfect na relasyon, pero sa ideal na relasyon naming mag-asawa. Kaya, yun po yun. Mag-create ka lang ng map. Tandaan mo, mag-evaluate ka. Yung piece ng puzzle na yon, meron yung pagsasalpakan, meron yung paglalagyan. Kailangan mo lang hanapin kung saan yun. Kaya minsan ang failure kabahagi ng pagkatuto kung saan natin ilalagay ang mga missing link na ito ng ating buhay. So, yun po. Pang-apat, accept responsibility for your failure o for your role in the failure. Ang problema po sa failure minsan, hindi na natin matanggap na nagkamali tayo, naghahanap pa tayo ng masisisi. Nakuha niyo po? So, importante para sa pagtatagumpay sa failure ay ang pag-amin ng iyong responsibilidad. Marami pong tao, hindi na nga niya tinatanggap na nagkamali siya, inihahanap pa niya ng sisi kung saan siya nagkamali. O kung yung kanyang pagkakamali, rather. Naalala niyo ba si Adan? No? Yung kanyang failure, isinisisi niya doon sa babaeng ibinigay ng Diyos na parang ang reality, isinisisi ni Adan sa Diyos, ba't pa siya binigyan ng babae, ng asawa? Ba't pa niya binigay si Eva? Dahil kung hindi ibinigay si Eva, edi hindi siya matutukso. Parang ganun, hindi po ba? Pero tandaan natin na kahit na sino, hindi pwedeng ipagngudngudan sa mukha mo ang pagkakamali. May responsibilidad ka doon. So taking responsibility for the things you did wrong will help you in the long run. When faced with failure, your first instinct may be to direct the failure in another direction. No? For example, you may choose to blame your failure on an external factor or on another person. Although this will help you feel better in the short term para i-drive away yung takot, pero tandaan po ninyo, hindi ito ang solusyon. Maraming mga tao ang ginagawa po ito para lang makaiwas at makatakas, pero hindi ito ang solusyon. So, accept responsibility for your role in the failure. Panlima at panghuli, remind yourself of past failures and successes. So tandaan po ninyo, pag kayo po'y nahaharap sa malaking failure ng buhay, i-remind mo ang sarili mo sa mga nakalipas mong failure at sa mga nakalipas mong pagtatagumpay. There may be some failures in your life that seems too big to get over. The failure may cause you to get down on yourself and to feel less motivated than usual. During these times, like
during this moment, it is important to remember that failure is not the end of the world. Try to reflect on past successes and remind yourself that you are more than capable of achieving whatever it is that you set your sights on. And also make sure to reflect on your past failure. Kasi yung mga nakalipas nating, lagi mo sabihin sa sarili mo, dati nga mas malala pa dyan na pagtagumpayan mo eh. Dati nga, yung mas mahirap pa dyan na pagtagumpayan mo eh. Iyan pa. Kaya, lagi mong i-remind ang sarili mo, no matter what it is you are facing, you are always stronger than failure. Amen ba? You are always stronger than failure. Again, sabi ng talata, for the righteous fall 7 times and rises again. But the wicked stumble in times of calamity. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Bukas po, pag-aralan natin yung mga tao sa Bible na naka-experience ng failure at papaano sila naka-recover. So, yun po yung ating pag-aaralan. Abangan nyo po ang part 2 nito, no, how to deal with failure. Again, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel. Tayo po ay dumako sa pananalangin. Magandang araw po sa iyo, aming Diyos na makapangyarihan. Magandang araw po. Salamat sa pagkakaloob sa amin ng isang bagong araw. Kinikilala namin na ikaw ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay sa buhay namin. Mabuti o hindi man namin naiintindihan, alam naming nangyayari ito dahil pinapahintulutan mo. Nagpupuri kami sa iyo, aming Ama. Hindi po kami narito para pilipitin ang iyong mga kamay at pilitin kang pasunurin sa mga bagay na gusto namin. Narito po kami, Ama, bilang pagsamo sa iyo at sa iyong kapangyarihan. Sumasamo po kami na ang aming mga kamalian ay magamit naming instrumento para sa aming pagtatagumpay. Kumikilos nawa, Panginoon, ang iyong mga kamay para sa amin pong mga kagalingan at para po sa aming mga kalakasan. Dinudulog po namin sa iyo, Panginoon, ang mga kapatid namin na nasa karamdaman. Ang nanay po ni Alexa ay inilalapit namin sa iyo. Ang nanay ni Alexa Magtasa, na nawa po ay kumilos ka para sa kanyang kagalingan. Pinapanalangin ko rin po ang sambahayan ni Ate Tete Advincula, Silya, ang patuloy na pagpapala mo ang kanyang maranasan. Patuloy mo rin pong hipuin si Ate Evelyn at si Ate Ellen. Patuloy mo pong igawad ang iyong pagpapagaling sa kanila, Panginoon. Huwag mo po silang pabayaan, mangyaring maranasan nila ang kabutihan ng iyong mga kamay. Patuloy mo pong samahan ang pamilya ni kapatid na Marivic Masalunga Mikiabas. Ang panalangin niya para po sa Ate Tess Asturias. Samahan mo po siya at ang pamilya po ni Eva. Dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang patuloy na paghipo mo sa sambahayan ni Ate Mirna Sinfuente. Ang tuhod po ni Ate Marie, ang patuloy pong pagkilos mo sa sambahayan ng bawat isang mga kapatid ko, lalo na po ang pamilya ni Ate Galo Tonggian, ang kaaliwan ng pamilya ng ni Nanay Pasing at ni Tatay Eleno, ang iyong ipagkaloob sa kanila, Panginoon. Pinapanalangin ko rin sa iyo si Nanay Oling Purifikasyon, patuloy na kagalingan para sa kanya at patuloy pong pagpapala sa mga sambahayan na dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. Sana po, Panginoon, nakikita at naririnig mo ang mga pagdaing, lalo na po yung mga naka-experience ng problema sa COVID, yung mga kakulangan sa buhay, mga kahinaan ng mga pangangatawan. Panginoon, sa iyo lang po kami umaasa at nagtitiwala. Patuloy na dalangin para kay Pastor John Ocol, sa mga pamangkin ni Ate Heidi Mejia, patuloy na pagkilos sa sambahayan po ng mga kwadra, ang kapatid na Oji Ramos, si Ate Mayet Rodriguez, ang pamilya po ng mga Paredes, si Ate Tessie, si Ate Mayra, si Kuya Emay,
Ang pamilya po ni Ate Mirna Sinfuente, patuloy na paghipo kay Kuya Nestor at kay Ai. Ganon din po kay Lolo Abe, kay Jules Masalunga, si Jonah Adaw, ang kapatid na Debbie ng Grand Prairie. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang kanyang kalusugan. Ang Kuya Boyet Sanchez, ang kanyang kidney problem. Ang amin pong si Kakang Lole Atanasio, Panginoon, hipuin mo si Tatay David Marasigan, ang Kuya Bobby Marasigan, ang amin pong si Nanay Puste Paredes, si Nanay Tateng Sarial, si Nanay Anchang Rodriguez at si Tatay Bitoy, si Nanay Elong Santarin, ang Nanay Engay Hinido, si Nanay Elisa Capillar, si Nanay Honor Santarin, si Nanay Eleno, si Tatay Eleno at si Nanay Pasing Silya, ang patuloy na kagalingan at ang patuloy na kaaliwan ng buong sambahayan. Si Kuya Ikoy at si Ate Gaying Ramos, ang patuloy na pagpapala mo sa pamilya ni Ate Ellen Estopase, si Nanay Nita at si Tatay Conrado. Patuloy na pagpapala mo po sa sambahayan ng mga De Castro, si Nanay Hema, si Ate Lita, si Ate Elvie, si Kuya Pedoy. Pagpalain mo po ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Ganon din po si Tatay Omar at si Nanay Dadeng. Ang kapatid na Tess Asturias, Panginoon, tinataas ko po sa iyo ang kapatid kong ito, ang patuloy na kagalingan, ipagkaloob mo sa kanya. Kung naging COVID po ang kanyang karamdaman, may you provide, Lord, the healing. Hipuin mo po ang kapatid kong ito. Ganon din po ang kanyang anak na si Nestle na may hyperthyroidism. Si Jesser, patuloy mo pong pagpalain. Si Nanay Lolit, itinataas din po namin sa iyo. Ang kapatid na Tess Manuel, ikaw po ang magpala. Ang Ate Betty at Kuya Nick Bautista, pagpapala sa kanila. Si Marjorie Almasar at ang kanyang kabiyak. Ang kapatid na Mary Jane de la Cruz, successful operation ng kanyang tiyuhin. Ganon din po, Panginoon, ang patuloy na pagkilos mo sa kalusugan sa nanay at tatay na kapatid na Laila Lontok. Ganon din po ang pagtaas ng blood pressure ni Ate Febay Santos, pamangkin po ni Kuya Bert Castillo na si Felix, si Ate Mirna, kapatid na Mirna Gonzales, si Ariana, Panginoon, continuous healing and recovery para sa kanya. Ganon din po ang patuloy na pagsama mo po sa building construction ng Cagayan de Oro. Ikaw po ang gumamit ng mga tao na magpo-provide ng katugunan sa Cagayan de Oro Unida. Patuloy na pagpapala mo po, Panginoon, kay Tess Castillo, kagalingan at kalakasan para kay Sidlak Reyes. Ganon din po, dinadalangin namin sa iyo, Panginoon, ang kapatid na Evelyn Cameros, si Kuya Ben, at ang bunso nilang anak na si Chris. Si Uncle Urong at si Auntie Huli ay nilalapit din namin sa iyo. Tiyuhin at tiyahin po ng aking may bahay na si Dang. Patuloy po na pagpapala sa bawat isa, lalo si Ate Ason Alcantara, para sa patuloy na kagalingan. Panginoon, marami pa ho kaming kahilingan. Alam mo ang laman ng puso namin. At kung may mga nakakalimutan man kami, sa iyong mga kamay po namin ito pinagkakatiwala. Bigyan mo rin si kapatid na Sunny Tibayan ng masarap na pagtulog. Lagi mo po siyang samahan, Panginoon. Alisin ang mga kabagabagan, kung ano man ang gumugulo sa kanyang isipan, at pagkalooban mo siya ng kapayapaan. Sa iyo po kami umaasa, Panginoon, at pinagkakatiwala po namin ang lahat. Patuloy na dalangin para sa sambahayan ng mga Garcia, sa mga kapatid na Joel at Daisy. Huwag mo po silang pabayaan, Panginoon. At sa iyo po, sa iyong mga kamay, itinatagubilin namin ang lahat. Pagpapala po para sa sambahayan ni Ate Baby Gamoras, at salamat po sa iyong patuloy na pag-iingat sa bawat isa sa kanila. So ayun po, Panginoon, ito po ang aming mga dalangin, ito po ang aming pagsamo sa pangalan po ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. Mga minamahal na mga kapatid, marami pong salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay sa Tinig ng Pag-asa. At maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikipanalangin. Magandang umaga, Armina Cerojales. Good morning sa iyo at sa iyong sambahayan. Ate Flor de Lisa Maynes, magandang araw po. Ate Marivi Enrica, kapatid na Marivi Frias. At Marivic Mikiabas, magandang araw sa iyo. Welcome sa Tinig ng Pag-asa. Ganon din po kay Ate Mirna Sinfuente. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Ate Marie Cruz,
Ate Laila Lontok, Nelia Nasaire, magandang araw. Ate Noemi De Leon, magandang araw po. Kuya Eddie Boy Sauler, Nanay Belen Olaes, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Carolina Bukiran, magandang araw. Tete Hisilia, magandang araw sa inyo. Ate Myra Paredes Libertino, magandang araw po. At sa mga kapatiran natin sa Aristocrat, kay Brother Dong Kalunya, magandang araw po. So again, mga nangangailangan po ng pagkain, bukas po ang Aristocrat. Anytime, pwede po kayong mag-drop doon para po sa mga Filipino foods kung kayo po ay nasa Winnipeg. Kuya Rodante Kerubin, magandang araw po sa inyo. ARB Garden, magandang araw po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyo dyan. Kay Maring Ami Santos, good evening, kumare. Kay kapatid na Sani Tibayan, kay Ate Estelita Tibayan, kay Ate Agi Victa, pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Judith Advincula, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Lilia Esnor, magandang gabi, Lilia. Ate, kapatid na Edlin Hugo, magandang araw sa iyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kuya Eric Maines, purihin po ang Panginoon, Kuya Eric, at kayo po ay nakapasok na. May problema daw po si Kuya Eric, hindi niya mapanood ng live yung atin pong tinig ng pag-asa. Siguro po ngayon na okay na. Kuya Dol Paredes, magandang araw po. At kay Ate Albi Paredes, pagpalain kayo ng Panginoon. Kuya Larry Montillano, magandang araw po sa inyo. Ate Agnes Causaren, Nanay Hilda Mendoza, Ate Rose Pascua, magandang araw po. Maribeth Eusebio, Ate Evelyn Cameros, Daisy and Joel Garcia, pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Delia and Kuya Van Magkawas, good morning po sa inyo. Marivic Masalunga Mikiabas, ay nabanggit ko na po pala kanina. Kuya Emil Serrano, magandang araw po. Ate Baby Gamoras, kay Kuya Sol, pagpalain po kayo at ang inyong sambahayan. Ate LV De Castro, Ate Nelia Ramos, ayan. Ayan, so, nabati ko na pong lahat. Yung pong iba, pagpaumanhin ninyo, kapag natatabunan po kasi, umaangat po yung comment eh. Paano ko ba ipapakita to sa inyo? Anyways, alam ko naman po na hindi naman yung pagbati ang importante sa inyo. Yung pong mensahe, hindi po ba? So, God bless po sa inyo. Tuesday morning po. At yung mga magsisimula pa lamang yung araw, gamitin po natin ang araw na itong kapakipakinabang. Tandaan po ninyo, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat naman po tayo nagkakamali. At kung tayo magkakamali, meron tayong tagapamagitan sa Ama. At ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na nangako, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Amen? Purihin po ang Panginoon. Magandang araw po. Patuloy pong prayer po pala kay April Joy Saganay na nasa hospital po siya ngayon. So, yun po. God bless. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa.